Ayan po, ano, PPF natin yung Everest. So, tatanggalin daw yung mga garnish na pinakabit ko. And makakabit lang siya after a month. So, ganap ako ng ano, grab. So, naman. So, goodbye muna Everest. Sabado na lang tayo magkikita-kita. Okay. Kaibigan, magpapakabit ako ng PPF ngayon kay Autogoat, no? So kay Autogoat tayo magpapakabit ng PPF. Tapos yun, may kasama na daw na ceramic coating. Ano to, ceramic coating, nano ceramic coating, nano ceramic tint. So ulitin natin. So yun mga kaibigan, magpapa PPF tayo kay Autogoat ng malala. So auto ceramic, PPF nila yung glossy 75 ml ata yun. So yun yung Vanguard Pro Plus ata nila yun. Tapos ano to, magpapa nano ceramic tint din tayo. So kasama na yun sa package. Tapos nano ceramic tint, tapos ay meron pang graphene coating. Excuse me po. Parang skip dito sa daan na to. Yan, yun mga kaibigan. Tapos yan, maaga tayo. Ang schedule kasi natin is 8 o'clock. So ang dating natin doon ay mga 7:50 AM na. So tingnan mo na sa kaliwa, sa kabira. Yan. Yun lang mga kaibigan, no? So dito sa sasakyan ngayon, may mga pinakabit ako katulad nito. Kung nakikita nyo nandito sa taas, kinabit ko yan, binili ko kay Shopee. So mas maraming accessories na mura kay Shopee, no? So ayun, dito tayo kasi tayo ay mag U-turn. So you know, good morning po, no? So ang date ngayon ay April 29. So 7 days after na makuha yung sasakyan, 7 days na agad yung sasakyan. So parang ang bilis ng panahon, no? Ayun, papa PPF lang tayo. So natutunan ko na kasi sa Mazda na magandang magpa PPF kasi nga nagkaroon agad ng gasgas, kung ano-ano. Kasi syempre delikado na, mahirap na, mamahalin sa sasakyan tapos puro gasgas, di ba? Boom, hindi ka na, di pa pagbigyan eh. Talaga traffic talaga dito sa lugar na to, lagi pahirapan ng mabante, oh. Bagal ni tropa mong jeep. Gahanap ng pasahero yan eh. Good morning kasi ngayon eh, mga papasok sa opisina. So pwede nga akong kumaliwa dito tapos pakanan, mas mabilis ata yan. Pero pwede akong dumiretso daw doon tapos mag U-turn. Pero dito na lang tayo kasi alanganin doon eh. Although may U-turn slot doon, pero alanganin. Ano tayo sa mga sure ball. Mas matagal din yung stoplight kasi dito sa kanan kumpara mo dun. Andito na tayo kagad sa Farmers. Sobrang lapit lang sa Farmers ang bahay.
siya rin tumawid. Sayang. Traffic na agad pabalik oh. Ako, yari ako mamaya pag nag-grab. Ang layo pa naman po ng Autogoat. Dun sa Autogoat kasi sa Novaliches pa yon. Tapos ano siya, dahil tatlo kasing branches nila. Pero yung PPF daw kasi sa ano lang, sa dun sa pinakamalayo nilang branch sa Novaliches. Although may Pampanga pa sila, tsaka QC Pampanga, tsaka Pasig. Sayang kung Pasig lang, mabilis lang sana. Kaso wala eh, nandito tayo eh. So yan po mga kaibigan no? 5.4 kilometers per liter na yung consumption natin since nung nagpa full tank ako. Hindi naman siya since nung nagpa full tank ako, since nung nireset ko siya. Kasi kaya pala ang baba niya gawa nung gauge sa kasa. Hindi ko na-reset siya. Kaya so pag nagpapa full tank ako, nire-reset ko siya talaga. So tingnan natin yan. So ngayon 5.4 yung total niya. Saan ba ako nakapark kahapon? Saan ba ako nagpunta kahapon? So mga kaibigan, pag nagkapera din ako yung Mazda, papa PPF ko din siya para at least hindi na siya magkaroon ng marks. Pero kung naisipan kong ibenta, if ever, hindi ko na papa PPF. Pero sa ngayon kasi ayoko siyang ibenta. Daming tao naglalakad Ayan, papasok ng opisina nga.
NCDA. Itong mga taxi na to talaga, oh. Tama doon. Diretso din naman pala doon. Anak ng tuwa. Hindi pa ako pinagbigyan eh. Hutik na yan. Yung mga aidan, alanganin kami nun. Iba talaga yung tunog ng Mazda na turbo, mga kaibigan. I mean, hindi naman turbo yung Mazda ko, pero 1.5 liter siya. Pag rinig mo talaga yung hataw niya, alam mo yung pang sports car yung dating. Ito hindi siya, iba yung feeling nung dito. Pero okay din siya, pero iba yung class nung dating nung pang Mazda na tunugan talaga pag bumibira ka ng yung hataw ka ng konti. Ganyan eh, iba siguro kasi diesel talaga. Iba kasi talaga pag diesel siguro. Ayun, iba yung tunog niya, kita niyo. Diba? Mindanao Avenue 7.6 na lang. 7.6 kilometers. So gusto ko siya sanang i-eco mode kaso hindi naman sobrang traffic dito. Pasok na tropa. Nasa likod ko pang nakatutok ko. Thank you, kuya. Okay. Ito tayo mga napapanood kong aksidente. Mindanao Avenue. Shit, nakakatakot. Pero kung tamang poging andar ka lang naman, safe na safe. Slow down. Yung ano po mga kaibigan, yung pagbusina, hindi naman siya, sa mga motorista po na nanonood, mga motor or any natututo ng driver or any mga sasakyan, pag binusinahan po kayo, hindi naman yun meaning na nagalit sa inyo. Meaning nun is to warn na may sasakyan na paparating. So ginagawa ko yung busina, for example, bibigyan ko kayo ng sample sa Taft Avenue. Ang daming stoplight doon mga kaibigan. So ang nakakatakot kasi doon minsan hindi traffic, tapos yung
yung mga traffic lights is lahat naka-green. So pag ganun mga kaibigan, pag nakita ng mga tao minsan na walang umaandar pero may biglang bumibira or biglang may sasakyan na dumating, gumogo sila, possible mag-collision yun. So ang ginagawa ko doon, pag tingin ko may marami ako sa nakikita na mga trike, mga jeep, biglang tumatawid, dread pa sila. So ang ginagawa ko doon, bumubusina na ako malayo pa lang. Pag alam kong malayo yung pag halimbawa yan, straight yan, walang traffic, ganun, binubusinahan ko na just to warn them na may sasakyan na paparating. Kasi nakakatakot mamaya biglang may tumawid, tangina, parehas tayong yari doon, di ba? Parehas tayong yari, walang maganda doon. Kasi ang dami talagang makukulit na trike, mga motor, tsaka yung mga yung mga electric bike na basta mga electric na sasakyan, yung electric bike, basta electric bike ata yun. Tsaka may mga jeep ako nakikita, red pa sila natawid na. So yung mga ganun po mga kaibigan, mag-ingat tayo kasi nakakatakot. Hindi naman mawawala yung 1 minuto, 2 minuto na pag-aantay para lang mag-go. Hindi naman po tayo mawawala ng pasahero or nag-aantay ang mga pamilya natin. So kalma lang tayo sa daan. Pag red, di ba? Yun lang, na-share ko lang kasi minsan nabusina ako. Kung baka mapansin nyo sa mga video ko, nabusina talaga ako. Wala namang tao. Ang inaano ko dyan, baka mamaya may biglang tumawid na mabilis, madali ako, and sabihin natin sumakabilang buhay, ako pa yung mayayari, diba? Ang daming ganon. Ang pangit ng batas pa natin ngayon na pag ikaw yung nakabangga, kahit ikaw yung matino, halimbawa mabagal ka dyan sa mga marilaki, yung mga nag-overshoot. So pag mga ganon, ikaw yung mayayari, hindi yung motor. Kasi sabihin nila na disgrasya na nga sila. Tangina mo, nag-overshoot ka eh. Ngayon hindi tayo napoprotektahan ng batas. Pwede nga pag napatunayan, para makukulong ka pa rin eh. Sabihin natin 3 days paglilitisan ka, tangina 3 araw na trabaho mo kunwari lang, nakulong ka dahil sa may kamote na nag-overshoot na nabangga mo, na sabihin natin na basta yun, nagkaroon ng sugat or something, or na-dislocate yung kung ano man, or namatay yun, diba? So mas magandang safe. Nakatakot. Di naman po bida-bida yung pagdadrive tsaka yung pag-aana natin, diba? Enjoy na lang natin yung pagmumotor. Yan. So yun mga kaibigan, yung mga pagmumotor maganda yan, kaso hindi ako pinapabili ng motor. Yan, takot kasi sila. Pero yun nga, may e-bike ako dati. Ngayon nasa mga kapatid ko na, tsaka bike. Yan, kaya ranas ko rin yan. Hindi lang motor. Dami ko na, naging kamote din ako sa pagbabike yan. Pero nagbago na rin. Yung sa pagbabike ko, muntik na akong mabangga ng motor nun. Kasi hindi ako tumingin, bigla akong kumaliwa. Nung bata pa po ako, nung high school pa. Ay, college pala. Papasok ako ng school noon, dala-dala ko yung bike ko. Putya, boom. Hindi ko napansin. And hindi napansin, hindi ako tumingin sa kaliwa at kanan ko. Kaya kung mapapansin nyo sa camera movements ng camera ko, madalas natingin ako sa kaliwa at kanan. Dito sa side mirror, dito sa taas, and dito sa dashcam. So 3 yung tinitingnan ko bago ako. Kaya minsan matagal akong lumiko kasi minimake sure ko, lalo na pagkasama mo yung pamilya, na maganda kong safe yung pagliko mo, hindi yung nagmamadali kang liko. Share lang natin. Yung traffic pabalik, yari ako. Mag-grab na lang po kasi ako pabalik, kasi hindi pa marunong yung asawa ko mag-drive. So hindi siya makakasunod sa akin gamit yung isa kong sasakyan. Ayan. So ayun, yun lang po mga kaibigan. So nakapila pala tayo sa mga trailer trucks. So tingin muna tayo sa kanan bago lumiko. So pag klaro, okay. Tapos tingnan nyo rin po minsan yung galawan ng mga katabi nyo, kasi minsan bigla pa lang kakaliwa. So ayan, kita niyo yan? Walang kumanan. Walang signal boy. So ito, nag-slow down siya, businahan pa just to warn.
Kalookan na pala ako. Jeez. Layo ng narating ko. Kita mo yan. Ay naku. Hindi pa mawawala ang mga 5 segundo sa buhay natin, ha. Tayong kumalma sa pagdadrive. Pucha, yari ako na ito. Rush hour ata itong mamaya. So kinampit ko po yung grab ko pa uwi. 600. Pucha. Ay nako. Nagmamadali yung Honda CR-V. Tayo chill lang. Chill lang tayo. Parang delikado naman dito, no? Parang ang daming natawid bigla. Yan po, dun sa nag-comment pala sa akin na pag na pag naandar, meron bang tumutunog na something? Wala po. Ayan, nakita nyo, humataw ako ng 60, pero wala naman akong tumunog. Walang tumutunog. Siguro bago pa lang kasi. Pero yun nga, may isang nag-comment, sabi daw is turbo hose daw yun. So baka kung ano man po yun. Wait lang po, paanohin natin yung ambulansya. Unahin natin ang ambulansya. Mamaya kasi emergency yan. Mahirap na magharang dyan. Dito. Yan. Yan, dito ka. Go. Ayan. Yan, emergency. Better to give. Yan po mga kaibigan. Pag nakakita kayo ng ambulansya, automatic, kahit malayo pa lang tumagilid na kayo. Kasi buhay din po yan. So ngayon, hindi ko alam kung saan ako. Mindanao Avenue Service Road, Fairview, Navaliches ako dito. Papasok ata sila dun sa kabilang daan. So tingin po tayo sa kanan. Dito tayo. So sumisingit lang pala sila, pero dito pa rin pala yung pila ko. Sorry. Hindi ako pamilyar dito eh. Nandun sila sa baba. Traffic dyan mamaya. Dito tayo para short ball. Yun mga kaibigan, nalobat na yung aking Go 3S. Ayun yung mga POV ko na pagdadrive. So itong natitira na matibay is itong si Ace Pro 2. Best camera to sa mga nagamit ko, pero best action camera sa lahat na nagamit ko. Pero maganda rin sana yung Action 5 Pro. Maliit lang siya, pero parang mas gusto ko kasi itong Insta360 kasi may experience na ako eh. 360, pero gusto ko na Action 5 Pro. Pag nagkaroon ng 6 Pro, baka tingnan natin kung magandang bilhin. Yun. Pero ang pinaka best camera kong nagamit mga kaibigan for videos, si Osmo Pocket 3. Hindi ko lang siya nadadala kasi ginagamit ko siyang webcam ko sa bahay. Ginagamit ko na siyang webcam sa bahay, pero siya, minsan kagamitin ko pag travel vlogs. Pero dito kasi pag driving, wala naman akong way para hawakan yun, or pwede naman siyang isabit katulad ni ni Ace Pro 2, pero hindi siya masyado siyang mahaba, so nakakaharang sa view. Etong si Ace Pro 2, nasa gilid ko lang siya yan. Gilid ko lang yan. Gilid ko lang yan dito. So hindi siya nakakaharang.
Yan, so kung mapapansin nyo, naka wide view na talaga yung viewing ko. So yan yung action view ni Insta360. Sa Go 3S meron yan, and sa Ace Pro 2. Yan. So traffic, ang tagal Pause ko muna mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, na-go na. So manual enforcing dito. Tumutong motor ay. Stroke ayun. Bahain kaya dito sa Novaliches. Parang traffic masyado dito. Or rush hour lang talaga. Ayun ang traffic dun sa kabila Shit. Ayun yung galing dun sa mga underpass. Tsa. Yari ako na ito pa uwi. So, nagsisingitan sila ng pagpasok dito. Bakit kayo nagsisingitan? Tawag muna kayo mga boss. Motorski. Sino humps? Pero yun, tinatangkin lang ni Everest yung humps dito. Hindi na ako naman problema sa lowered na sasakyan. Minsan lang pag dinadrive ko yung Mazda. Tangina, traffic, gagi ka. Holy shit, tangina. Shit. Yeah. Holy shit. Traffic. Ala ka, dito rin nata ako palabas ay iba naman nata to. Hindi naman nata ito yung palabas. Pocha, kung yun yung palabas, yari ako. Yari ka, sir. Mustang Sheesh. Maraming pera na ako. Pag kaya kong bumili ng 3 Mustang, saka ako bibili niyan. Or siguro 10 Mustang pa. Pag 10 Mustang, so ibig sabihin kailangan may 30 million ka. Sheesh. Bahay muna, syempre bahay. Traffic, gagi. Sana hindi dito pabalik. Shit. Ang haba Abutin siguro ako ng 700k grab na ito. Buti na lang may discount ako. Pucha, 7 na. Ang problema pa, makakakuha ka kaya kagad ng grab. At ng topak. Ang layo, sir. So yung PPF po pala mga kaibigan, 7 days daw to. 5 to 7 days, pero pin natin 1 linggo. Tagal. Pero sana matapos agad this week. So Tuesday ngayon, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So sana by Saturday makuha na, para magamit na ng weekends. Or sana before ay hindi pwede ng Friday, coding kasi ako ng Friday, so hindi to pwede. So siguro sana makuha by Saturday.
Tapos diretso ka ng Subic. So kalahati na lang gas ko nun if ever. Yung paggas ko sa ano tayo, Caltex Landers para may discount. Nakakatipid ako doon na 300 eh. Oh, fuck, di ko napansin. Tangan, di ko napansin yung humps. Sorry. Di ko napansin yung humps, gagi. Wala kasing dilaw yung humps nila dito. Tiyan mo, ayun o. Kita mo, ayun o. Ang bilis rin nung isa, hindi niya napansin yung humps. So, ayun o. Humps ba to? Hindi pala. Hindi man nakalagyan ng dilaw. Napansin yun, gagi ka. So mag-aantay pa ako hanggang 10 minutes kasi 8 o'clock pa sila daw. Pero sana bukas na sila. Tapos mali pala yung napin ko, no? Ah, putya yan. Hindi sila nagamit ng ano yun, ng turn signals. Para sa yung turn signals kung hindi mo gagamitin? Ayan, malaking humps. Sana. Lagi ka, hindi nga ata dito. Ay, nito pala.
Ayan po, nasa Autogoat na tayo, no? Okay. Ayan mga kaibigan, 0 to greatest of all time, no? Ayusin lang natin ang gamit. Ayan po, no? Papa-PPF natin yung Everest. So tatanggalin daw yung mga garnish na pinakabit ko. And makakabit lang siya per month. So ganap ako ng grab. So naman. So goodbye muna Everest. Sabado na lang tayo magkikita-kita. Okay.